Kumusta po kayo? Mga minamahal naming taga-subaybay ng Pusong Sugatan Stories. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Clara at muli tayong maglalakbay sa mundo ng mga kwentong tumatatak sa puso. Sabi nila, ang pag-ibig daw ang pinakamagandang regalo. Pero paano kung ang regalong iyon sa isang iglap ay maging sandata ng pagtataksil at ang tahanang pinangarap mo ay maging piitan ng panlilinlang? Ngayong araw, pakinggan natin ang kwento ni Elena, isang babaeng natutong lumaban, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa sarili at sa pag-ibig na tunay. Tapos na tayo, Elena. Ang bahay na yan, akin na. Ang boses ni Ramon, hindi ito bumulong, hindi ito nagalit. Ito ay parang isang martilyo na tumama nang direkta sa buto. Sa gitna ng kanyang noo, nagpapalambot ng kanyang buong katawan hanggang sa pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ang kanyang mga mata, nanlalabo pa sa mga gamot, pilit na dumilat. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Ramon. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa mga papel na puti, mga papeles ng diborsyo na hulaan niya. At ang isa naman ay tila nagpapahiwatig ng pag-aari sa buong silid, sa buong mundo, sa buong buhay niya. Ang kanyang tainga ay nanginig. Ang mundo ay umikot. Hindi lang sa operasyon na natapos pa lang niya, hindi lang sa tahi sa likod na kumikirot pa, kundi sa bigat ng mga salita. Tapos na tayo. Tapos na. Ang sakit. Nasaan ka, Ramon, nung nagising ako? Nasaan ka nang umiyak ako sa gabi dahil sa kirot? Nasaan ka nang magdasal ang nanay ko sa tabi ko at nagtatakang bakit wala ang asawa ko? Bakit ngayon ka lang dumating? At bit-bit mo pa ang mga katagang ito? Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas simula nang magising si Elena sa kanyang spinal surgery. Ang unang bagay na hinanap ng kanyang mga mata ay ang pamilyar na mukha ni Ramon, ang kanyang asawa, ang kanyang pag-asa. Ngunit ang kanyang mga mata ay tanging nakita lamang ang nakakunot na noo ni Aling Rosa, ang kanyang ina, na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, natutulog sa isang plastik na upuan. Isang linggo nang ang mga banayad na kamay ni Aling Rosa ang nagpupunas sa kanya, nagpapainom sa kanya ng sabaw, at tahimik na nagdarasal. Walang Ramon, walang tawag, walang mensahe. Ang bawat tanong ni Elena ay sinasagot ni Aling Rosa ng isang mapait na ngiti at pag-iwas ng tingin. Wala na tayong bahay, Nay? Bulong ni Elena. Ang boses halos hindi marinig. Ngunit hindi ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kanila. Tumawa si Ramon. Isang mababa, mapanghamak na tawa. Wala na, Elena. Naibenta ko na. Hindi mo ba nakita? Ang mga papel na pinirmahan mo bago ang surgery mo? Smart move, di ba? Ang mga papel. Ang mga papel na pinapirmahan niya habang nakadrip pa siya, habang nakaramdam siya ng malalim na antok, habang sinasabi ni Ramon na para sa emergency lang, mahal. Ang mga papel na pinagkatiwalaan niya. Ang mga papel na hindi niya binasa. Ang bahay na yan, akin na. Ang bahay na pinaghirapan ni Aling Rosa. Ang bahay na saksi sa kanilang mga tawa, mga luha, at mga pangarap. Ang bahay na hindi kailanman naging kay Ramon. Ang kanyang puso ay humigpit. Isang tinik ang bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang sakit ng tahi sa likod ay parang nawala. Napalitan ng isang mas malalim, mas masakit na sugat sa kanyang dibdib. Isang sugat na matagal nang nandoon, natatakpan ng pag-ibig at pagtitiwala. Ngayon, ito ay dumugo. Walang masabi, si Elena. Ang lalamunan niya'y tuyo. Ang mga salita ni Ramon, isang hatol, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Wala siyang bahay, wala na rin ang asawa niya. Ang tanging nakita niya ay ang lalong pagkunot ng noo ni Aling Rosa na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, parang ayaw siyang pakawalan. Parang alam ni Aling Rosa ang lahat bago pa man sabihin ni Ramon. Umalis si Ramon nang walang paalam, iniwan ang mga papel sa gilid ng kama. Ang hangin sa silid
ay tila nagbago, naging mabigat. Pagkatapos noon, ang kanyang presensya ay naramdaman kahit wala siya. Ang mga bulong sa koridor, ang pag-iba ng tingin ng ilang nurses. Ano po ang sabi niya, Nanay? Tanong ni Elena. Umiling si Aling Rosa. Pilit nang ngumiti. Wala anak. Huwag mo nang isipin yan. Magpagaling ka lang. Ngunit ang mga mata ni Aling Rosa ay hindi nagsisinungaling. Ang mga ito ay puno ng lungkot, ng pag-aalala. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw kay Elena ang nangyayari. Narinig niya ang mga tsismis. Kawawa naman si Elena, di ba? Nabaliw daw sa surgery niya, kaya siguro iniiwan na ni Ramon. Oo nga. Sino ba naman ang makakatagal sa ganoon? May sakit na, tapos mawawala pa sa sarili. Bawat bulong ay parang tusok sa puso niya. Hindi siya baliw. Masakit lang ang katawan niya. At ang puso niya. Nakita niya si Ramon. Minsan, sa parking lot ng ospital, may kausap sa telepono. Mayroong isang kakaibang boses sa kabilang linya. Isang boses na hindi pamilyar kay Elena. At ang tono ni Ramon ay masigla, masaya. Hindi ang Ramon na kilala niya. Hindi ang Ramon na nangako ng pag-ibig. Si Yaya Teresa, isang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital, ang naging kanyang tahimik na kakampi. Si Aling Rosa, ang nag-alaga kay Yaya Teresa noong nagkasakit ang nanay nito. Utang na loob. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Narinig ko po, Aling Elena, bulong ni Yaya Teresa habang nagpapalit ng kanyang IV. Ang asawa niyo po, nagkakalat ng kung ano-ano. Sabi daw po niya, hindi na kayo sound of mind. Pinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Masakit. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Ito ay gigil. Isang malalim na pagkainis, isang pagtutol. Hindi niya hahayaang sirain siya ni Ramon. Hindi niya hahayaang sirain ang ina niya, si Elena. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang abutin ang notepad at ballpen sa bedside table. Nanginig ang kanyang kamay. Nagsimula siyang magsulat. Mga petsa, mga pangalan, mga narinig niyang tsismis. Bawat maliit na detalye. Ang mga salita ay parang maliit na bato na dahan-dahang binubuo ang isang pader. Isang araw, nakita ni Yaya Teresa ang isang sobre na iniwan ni Ramon sa mesa ni Aling Rosa. Para daw po sa inyo, Aling Rosa, sabi niya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakuha ni Elena ang sobre, mga papeles, mga legal notices na may mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Umalis na kayo sa bahay. Mga fake legal notices, alam niya. Walang pirma ng abogado, walang selyo ng korte. Ngunit alam niyang ito ay gagamitin ni Ramon para takutin ang kanyang ina. Puno na siya. Sa halip na lumuha, isang matalim na determinasyon ang bumalot kay Elena. Hindi na siya mananahimik, hindi na siya magpapasiyensya. Isang hapon, habang si Yaya Teresa ay nag-aayos ng mga gamot sa labas ng kanyang silid, narinig ni Elena ang malakas na boses ni Ramon. Hindi na ito bulong, ito ay sigaw. Bakit mo pa din pinoprotektahan ang baliw na yan? Palayasin mo na siya sa bahay, Aling Rosa? Ang sigaw ni Ramon. Ang mga salitang baliw na yan, ito ay tila nagtulak kay Elena sa isang pader na yelo. Ang lamig ay kumalat sa kanyang mga buto, ngunit sa ilalim niyon may nagbabagang apoy. Hindi siya baliw at hindi niya hahayaang tawagin ni Ramon ang kanyang ina na sinungaling o ang kanyang sarili na walang silbi. Aaling Elena, bulong ni Yaya Teresa, tila nahihiya sa narinig. May kilala po akong abogado. Matagal na po siyang kaibigan ng pamilya namin. Noon pong nagkasakit ang nanay ko, siya po ang tumulong sa amin. Utang na loob ko po sa kanya. Tiningnan ni Elena si Yaya Teresa. Sa mga mata ng nurse, nakita niya ang tapat na hangarin na tumulong.
Isang bahagi ng kanyang puso ang nagduda pa rin, naisip ang lahat ng kakulangan niya. Ngunit isa pang bahagi ang kumapit sa alok, isang maliit na pag-asa. Sino po? Tanong ni Elena. Ang boses halos wala pa ring lakas, ngunit may bagong determinasyon. Si Attorney Miguel Soriano po. Matanda na po siya pero very sharp pa rin. Maingat po siya at hindi nangangako ng kung ano-ano. Pero kapag sinabi niyang may laban po talaga. Paliwanag ni Yaya Teresa. Kinabukasan, sa tulong ni Yaya Teresa, isang telepono ang itinutok sa tenga ni Elena. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, matino. Ginoong Soriano po, narinig ko po ang kwento niyo, Miss Elena. Isinalaysay ni Elena ang lahat. Ang operasyon, ang pagkawala ni Ramon, ang mga chismis, ang mga fake legal notices. Bawat salita ay parang nabunot na tinik sa kanyang lalamunan. Si Attorney Miguel ay nakinig ng walang paghuhusga, walang pagmamadali. Miss Elena, sabi ni Attorney Miguel nang matapos si Elena, ang paglilin lang sa mga papeles na pinirmahan nyo habang may sakit. Karaniwan po yan. May mga sikreto silang ginagamit, pero kung may pasensya ka, may laban tayo. Ang mga salitang yon ay parang sariwang hangin sa kanyang baga. Kung may pasensya ka, may laban tayo. Hindi ito isang pangako ng madaling tagumpay, ngunit isang paalala na mayroon pa siyang magagawa. Mula noon, naging mas masigasig si Elena sa kanyang pagdodokumento. Bawat tawag na narinig niya mula kay Ramon sa hallway, bawat kakaibang pangalan na binanggit ni Yaya Teresa, bawat detalye tungkol sa bahay. Sinusulat niya ang lahat. Hindi lang sa notepad, kundi sa kanyang puso. Habang nagsusulat, napansin ni Elena ang lumang rosaryo na nakasabit sa gilid ng kanyang kama. Ang binigay ng nanay niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang mga butil ay lumubog sa kanyang palad. Parang kumukuha siya ng lakas mula doon. Lakas para sa kanyang ina. Lakas para sa kanyang sarili. Ang isang fragment ng pag-uusap ni Ramon na narinig ni Yaya Teresa isang umaga ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Huwag mo nang problemahin yan. Walang alam niyang si Elena. Basta ako, sigurado na. Siya ang masisira ang reputasyon. Sino ang kausap ni Ramon? Sino ang walang alam? At sino ang sinasabi niyang masisira ang reputasyon? Isang hapon, habang nagpapahinga si Elena, may kumatok sa pinto. Isang nurse ang nag-abot ng isang package na walang sender. Nagtataka siya. Sa loob, may lumang litrato niya at ni Ramon noong bagong kasal. Masaya silang nakangiti. Ngunit sa likod ng litrato, may nakadikit na torn letter. May sulat kamay na hindi niya kilala. Kalahati lang ng liham at ang mga salita ay nagulo. Parang pinunit. Ngunit may isang linya doon na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mag-ingat ka kay Ramon. May tinatago siyang ang torn letter. Ang mga salitang nabasa niya ay tumatak sa kanyang isip. Mag-ingat ka kay Ramon. May tinatago siyang... Tinatago? Ano? At sino ang nagpadala nito? Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Maraming tanong at wala siyang sagot. Pilit niyang dinikit ang mga piraso ng liham, ngunit kulang pa rin. Ngayon, mas lalo siyang naging mapagmatyag. Bawat detalye, bawat kilos, kailangan niya ng katotohanan para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili. Nagsimula na ang proseso. Si Attorney Miguel ay busy sa pag-alam sa status ng mga papeles ng bahay. Si Elena naman, kahit nasa hospital bed pa rin, ay patuloy sa kanyang sariling investigasyon. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa hospital garden, pinilit niyang lumabas kahit saglit para hindi lang puro dingding ng kwarto ang makita. Napansin niya ang isang batang babae, mga 12 years old siguro, nakaupo sa isang bench sa malayo, tahimik na nagbabasa ng libro. May kakaiba sa bata.
Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Parang nakita na niya ito kung saan. Hindi nagtagal. Napansin din siya ng bata. Nag-angat ito ng tingin mula sa libro at nagtama ang kanilang mga mata. Agad itong yumuko. Parang nahihiya o ayaw mapansin. May lungkot sa kanyang mga mata. Isang bagay na nakita ni Elena sa kanyang sarili minsan. Kumain ka na ba? Tanong ni Elena. Isang maternal instinct ang biglang bumalot sa kanya. Umiling ang bata. Hindi pa rin tumitingin ng diretso. Ang kanyang buhok ay mahaba, malago, at nakatali sa isang simpleng ponytail. May suot siyang lumang t-shirt at shorts, at ang kanyang sapatos ay luma na rin. Hindi siya mukhang galing sa isang mayaman na pamilya, ngunit may dignidad sa kanyang pagkakaupo. Gusto mo? Tanong ni Elena. Inabot ang isang maliit na candy na binigay sa kanya ni Yaya Teresa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nag-angat ng tingin ang bata. Ang mga mata nito ay bilog at kulay kape at may bakas ng matinding pagod at lungkot. Parang nakikita ni Elena ang isang bahagi ng kanyang sarili o ng kanyang nanay sa mga matang iyon. Maraming salamat po, bulong ng bata at kinuha ang candy. Bella po pangalan ko. Bella. Parang pamilyar din ang pangalan. Ngunit saan? Elena. Pakilala ni Elena. Pilit nang ngumiti. Bakit ka nandito, Bella? Bumisita po. Sagot ni Bella at muling yumuko. Sa ano po? Sa papa ko. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Papa ko. Si Ramon? May anak si Ramon na hindi niya alam. Ito ba ang dahilan ng lahat ng pagtatago? Ang torn letter? Ang sikreto ni Ramon? Nagulantang ang kanyang mundo. Ang sakit ng tahi ay bumalik. Mas matindi ngayon. Ngunit nagpilit si Elena na maging kalmado. Ah, ganun ba? Matagal na ba kayong bumibisita dito? Hindi po, sagot ni Bella. Ang boses halos hindi na marinig. Kadalasan po, si Mama lang ang kasama ko. Ngayon lang po ako nag-isa. Hindi na nagtanong pa si Elena. Ang impormasyon ay dumadaloy sa kanya, mabigat at masakit. Ang anak ni Ramon, kaya pala ang pag-iwas, kaya pala ang lungkot. Mayroong isang buong buhay si Ramon na tinago sa kanya, isang pamilya. Pero bakit tila malungkot si Bella? Bakit tila takot? Hindi ba dapat masaya siya na kasama ang ama? Pinagmasdan ni Elena si Bella habang ito ay nagbabasa. Napansin niya ang patuloy na pagtingin ni Bella sa telepono nito. Parang may hinihintay o inaalala. Hindi niya naisip na ang isang simpleng candy ay magbubunyag ng isang napakalaking lihim. Ang torn letter? Siguro may kinalaman ito kay Bella o sa ina ni Bella. Isang matalim na tunog ang biglang pumutol sa katahimikan. Ang phone ni Bella. Agad nitong sinagot at tumalikod kay Elena. Tila ayaw siyang marinig. Ngunit sa tahimik na hardin at sa matalas na pandinig ni Elena, narinig niya ang isang fragment ng pag-uusap. Si Papa kasi, ang dami niyang utang. Pagkatapos, mabilis na tumayo si Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at dali-dali siyang umalis. Iniwan si Elena na nag-iisip sa kanyang upuan. Ang mga salita ni Bella, ang dami niyang utang, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena, utang. Hindi lang sa kanya, hindi lang sa kanyang ina, pati pala sa ibang tao, at may anak pa si Ramon sa iba. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay lumalim, nagiging isang malaking butas sa kanyang puso. Paano nangyari ito? Paano niya hindi nakita ang lahat ng ito? Okay ka lang ba, anak? Tanong ni Aling Rosa, napansin ang biglang pagputla ni Elena. Pilit nang ngumiti si Elena. Opo, Nay. Medyo napagod lang po sa labas. Pero sa kanyang loob, nagngangalit ang damdamin. Ang Ramon na kilala niya, ang Ramon na pinaniwalaan niya, ay isang estranghero. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga promises, naging abo, naging illusion. Nagsimula na si Attorney Miguel Soriano.
Nagpadala siya ng mga papers sa korte, nagsimulang humingi ng records mula sa bangko at sa land registration office. Ang proseso ay mabagal, ngunit alam ni Elena na ito ang tamang landas. Isang araw, habang tinutulungan ni Yaya Teresa si Elena na bumangon para sa kanyang therapy, hindi sinasadya nitong nabanggit si Bella. Naawa nga po ako kay Bella, bulong ni Yaya Teresa. Mabait na bata, parang ang nanay niya. Naalala ko pa po si Aling Susan. Dito din po siya nagtrabaho dati, bago po umalis. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Aling Susan? Siya po ba ang nanay ni Bella? Tumango si Yaya Teresa, tila hindi napansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Elena. Opo, kaibigan ko po iyon. Dito po sila nagkakilala ni Ramon. Akala ko nga po, magpapakasal sila noon. Pero bigla na lang po nawala si Ramon. Tapos nabalitaan ko na lang, kayo na po pala ang napangasawa niya. Ang mundo ni Elena ay muling umikot. Isang matinding kumpirmasyon ng pagtataksil ni Ramon. Hindi lang siya ang pinaglalaruan. Mayroon siyang isang buong nakaraan, isang lihim na buhay na tinago sa kanya. Si Susan, kaya pala pamilyar ang mukha ni Bella. Parang nakita na niya si Susan dati, marahil sa mga pasilyo ng ospital noon, bago sila ikasal ni Ramon. Ang sakit ay hindi na dulot ng sorpresa, kundi ng malalim na disappointment. Ang mga promises ni Ramon, ang future na pinangarap nila, lahat ay binuo sa kasinungalingan. Sa bawat pagbulong ni Yaya Teresa, bawat salita, mas lalong nagiging klaro ang larawan. Si Ramon ay hindi lang isang manloloko, kundi isang serye ng kasinungalingan. Nagkatinginan sila ni Aling Rosa. Ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina ay mas lumalim. Alam ni Aling Rosa, ramdam ni Aling Rosa, ang kanyang ina na lagi lang tahimik, ang kanyang ina na nagpasensya, ang kanyang ina na biktima din ng mga maling payo. Habang nakatingin si Elena sa labas ng bintana, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan ng Quezon City, naisip niya ang lahat ng mga pangako ni Ramon, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang yakap. Sa sandaling iyon, alam niya na ang sakit ay hindi na dapat maging dahilan para siya ay manahimik. Ang lahat ng ito ay hindi na lang tungkol sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong niloko ni Ramon. Para kay Aling Rosa, para kay Bella. Ang document analysis ay patuloy na isinasagawa. Ang pag-aari ng bahay ni Aling Rosa ay hindi kayang questionin, ngunit ang power of attorney na pinirmahan ni Elena, iyon ang susi. Bumalik si Attorney Miguel Soriano sa ospital. Ang kanyang mukha ay may grim expression. Ang bawat galaw niya ay tila mabigat. Narinig ni Elena ang tibok ng sarili niyang puso. Miss Elena, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang power of attorney na pinirmahan mo, ang oras ng signing, trung sa surgery mo. Ang mga salita ni Attorney Miguel ay parang malakas na sampal. Trung sa surgery mo. Nangangahulugang pinirmahan niya ang mga papel habang siya ay nasa ilalim ng epekto ng anesthesia, walang malay, walang kontrol. Isang malinaw na ebidensya ng pandaraya. Ang betrayal ay hindi na isang hinala. Ito ay katotohanan. Umigting ang panga ni Elena. Sa halip na luha, isang mainit na pagtutol ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang matuwid na galit. Hindi siya biktima. Hindi niya hahayaang maging biktima. Anong ibig sabihin niyan, attorney? Tanong niya. Ang boses ay matatag. Walang panginginig. Ibig sabihin, Miss Elena, ang power of attorney na yan ay invalid. Paliwanag ni Attorney Miguel, ang kanyang tono ay seryoso. Ginawa ni Ramon ito habang hindi ka sound of mind. Pandaraya iyan. Malaking kaso iyan. Naramdaman ni Elena ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang balikat. Hindi siya baliw. Hindi siya nagkamali. Si Ramon ang manloloko. Ang susunod na hakbang, patuloy ni Attorney Miguel,
ay ang tingnan ang mga bank records ni Ramon. Paano niya nabenta ang bahay? Saan napunta ang pera? May mga suspicious transactions ba? Napakunot ang noo ni Elena. Suspicious transactions? Si Ramon? Ang lalaking laging nagrereklamo sa pera? Ang lalaking sinasabing kinulang lagi ang sahod para sa mga gastusin ng bahay? Ang lalaking laging humihingi ng allowance sa kanya kahit siya ang nagbabayad ng karamihan sa mga bills? Pero attorney, sabi ni Elena, si Ramon po, palagi po siyang walang pera, palagi po siyang nangungutang. Umiling si Attorney Miguel. Iyan ang malalaman natin. Kung may pera na inilabas sa pagbenta ng bahay, dapat may trace iyan ni iyan. At kung bigla siyang nagkaroon ng malaking halaga ng pera, habang sinasabi niyang wala, may problema tayo dyan. Habang hawak ang analysis report, isang papel na nagpapatunay ng kanyang kawalang malay at ng kasalanan ni Ramon. Napansin ni Elena ang sarili niyang pangalan na nakasulat doon. Elena Navarro. Ang dati niyang pagmamahal kay Ramon ay napalitan ng isang clear understanding ng kanyang kasinungalingan. Hindi na siya nasasaktan. Naging malinaw na ang kanyang desisyon. Ang laban ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapapigil. Hindi na siya mananahimik. Sa loob ng ilang araw, si Attorney Miguel ay busy sa mga opisina ng bangko. Si Elena naman ay naghihintay, ngunit may panatag na ang kanyang kalooban. Alam niyang nasa tamang direksyon siya. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Aling Rosa tungkol sa mga plano sa karinderya, isang pangarap na matagal nang nakabinbin, biglang tumunog ang telepono ni Attorney Miguel. Agad itong sinagot ng abogado. Nakinig si Elena. Ang mukha ni Attorney Miguel ay biglang nagbago. Mula sa kalmado, naging alerto. Ano po? Tanong ni Attorney Miguel sa telepono. Pagkatapos, lumaki ang mga mata ng abogado. Tiningnan niya si Elena. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. May malaking withdrawal po na ginawa si Mr. Ramon Navarro. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ilang oras lang matapos maibenta ang bahay. Ang mga salita mula sa bangko ay tila sumabog sa loob ng silid. Malaking withdrawal. Ilang oras lang matapos maibenta ang bahay. Ang kasinungalingan ni Ramon ay unti-unting nabubunyag. Ang kanyang mga pagdadahilan na walang pera ay naging abo. Nakita niyo na, attorney, sabi ni Elena. Ang boses ay matatag. Hindi siya mahirap. Manloloko lang. Tumango si Attorney Miguel. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Ito ang kailangan natin, Miss Elena. Ang trail ng pera. Ito ang magdidiin kay Ramon. Ang paghahanap sa hustisya ay naging isang puzzle. Bawat piraso ay mahalaga. Ang fake power of attorney, ang mga suspicious withdrawals, at ngayon, ang anak ni Ramon, si Bella. Naalala ni Elena ang lungkot sa mga mata ni Bella, ang kanyang mga salitang, ang dami niyang utang. Nagsimulang magkaugnay ang lahat. Si Bella ay hindi lang isang anak na tinago ni Ramon, kundi posibleng isang key witness sa kanyang mga pandaraya. Sa tulong ni Attorney Miguel, Yaya Teresa ang naging tulay nila kay Bella. Nag-alinlangan si Bella noong una. Takot. May hiya sa kanyang muka. Takot na harapin ang kanyang ama. Takot na malaman ng lahat ang kanilang sitwasyon. Bakit po ako? Tanong ni Bella kay Yaya Teresa. Wala naman po akong alam. Alam mo ang sakit, anak. Sagot ni Yaya Teresa. Alam mo ang pakiramdam na lokohin. Hindi lang si Aling Elena ang inagrabyado ni Ramon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pumayag si Bella na makipagkita kay Attorney Miguel at Elena. Nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng ospital, malayo sa mga usisero. Si Bella ay balisa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit habang nagsisimula si Attorney Miguel na magtanong at habang nakikita ni Bella ang mahinahong mukha ni Elena, unti-unti siyang nagsalita. Nakita ko po si Papa sa isang coffee shop, bulong ni Bella. May kausap po siyang real estate agent. Narinig ko po siya.
Ang sabi niya, ang dali lang lokohin ni Elena. Akala niya mahal ko pa siya. Pero ang totoo, pera lang ang habol ko sa kanya at sa bahay ng nanay niya. Pinagmamalaki pa po niya. Bawat salita ni Bella ay parang patak ng lason. Ang puso ni Elena ay sumikip. Ang ilusyon ng pag-ibig, ng happiness ay tuluyang nawasak. At saka po, patuloy ni Bella, tila may lakas na loob na. May iba pa po siyang transaction sa mga business partners niya. Ang sabi niya, kailangan natin ng pera para sa investment na to. Kaya ko nang kunin ang bahay ni Elena. Wala siyang magagawa. Naglabas si Bella ng isang flash drive. Ito po, attorney, may mga recordings po ako ng mga tawag ni Papa. Hindi po niya alam. Gusto ko po talagang tulungan kayo, Aling Elena. Ayaw ko na po nang may ibang maloko si Papa. Ayaw ko na po nang may masaktan pa. Biglang umiyak si Bella. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Si Elena, sa kabila ng sakit, ay lumapit at hinawakan ang kamay niya. Isang tahimik na pag-unawa. Salamat, anak. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng awa at pasasalamat. Salamat sa tapang mo. Ang impormasyon mula kay Bella ay ginto. Ang recordings ay nagbigay ng concrete evidence sa mga pandaraya ni Ramon. Ang trail ng pera, ang real estate agent, ang mga business partners, lahat ay unti-unting nagkakakonekta. Kinabukasan, isang balita ang kumalat na parang apoy sa buong Quezon City, hindi lang sa ospital, kundi sa buong barangay. Isang local newspaper ang naglathala ng isang headline na may malalaking titik. Asawang doktor, huli sa panloloko ng asawa at biyenan. Ang barangay ay nagkakagulo. Ang mga tsismis ay naging katotohanan. Ang balita sa local newspaper ay kumalat ng napakabilis. Ang pangalan ni Ramon Navarro, na dating kagalang-galang sa barangay, ay naging mantsa. Ang dating image niya bilang isang matagumpay na negosyante at mapagmahal na asawa ay nawasak. Ang mga bulong-bulungan na dati kay Elena nakatutok ay lumipat ngayon kay Ramon. Ngunit ang isang desperadong tao ay mas mapanganib. Hindi nagtagal. Nagsimulang lumabas ang mga posts sa social media, mga peking accounts na pinaghalong Tagalog at English na nagkakalat ng paninira kay Elena. Ang babaeng ito, gold digger, hindi pa nga nakabawi sa sakit. Naghahanap na ng pera. Elena Navarro, walang silbi, inagaw pa ang bahay ng sariling ina. Mapagsamantala, ginagamit ang sakit para sirain ang asawa. Ang tsismis ay muling bumalik. Mas matindi ngayon, ngunit sa ibang anyo. Ang mga kapitbahay sa barangay ay naguguluhan. Sino ang paniniwalaan? Ang balita sa dyaryo o ang mga bagong posts? Ang pinakanasaktan ay si Aling Rosa. Ang kanyang hiya ay muling nagbalik. Ang daming sinasabi ng mga tao, anak, bulong niya kay Elena habang nagbabasa ng isang comment sa telepono ni Yaya Teresa. Sana, hindi na lang natin pinagpatuloy ito. Ngunit sa mga salita ni Aling Rosa, walang pagkainis si Elena. Wala na rin ang dating pain na dulot ng tsismis. Ngayon, ang bawat paninira ni Ramon ay parang langis sa apoy ng kanyang determinasyon. Ginagamit niya ang social media para siraan siya. Ginagamit niya ang barangay para dungisan ang kanyang pangalan. Hindi na siya hahayaan. Nay, ang totoo po ang magtatanggol sa atin. Sabi ni Elena, hinawakan ng kamay ng ina. Hindi po natin kailangan ikahiya ang paglaban sa tama. Ang kanyang katawan ay bumabawi pa rin, ngunit ang kanyang espiritu ay nagiging mas matatag araw-araw. Si Elena, sa kabila ng sakit, sinubukan niyang maglakad ng diretso. Ang dating babaeng yumuyuko at nagtatago ay unti-unting nawawala. Isang araw, habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, papunta sa therapy room, dumaan siya sa isang malaking salamin. Huminto siya. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay maiksi pa rin mula sa operasyon.
Ang kanyang mukha ay payat, ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na bago. Isang lakas. Isang tapang. Hindi na siya ang babaeng sumuko sa pag-ibig na nagtraidor sa kanya. Nakita niya ang isang babaeng lalaban. Ang anger ay hindi na isang nakakawasak na damdamin. Ito ay naging power. Ang kaso sa korte ay lumalakas. Ang mga ebidensya mula kay Bella, kasama ang mga financial records na nakuha ni Atty. Miguel, ay nagbigay ng isang malinaw na larawan ng pandaraya ni Ramon. Ngunit alam ni Atty. Miguel na hindi pa tapos si Ramon. Alam niyang susubukan nitong gumawa ng isang huling desperadong hakbang. At nangyari nga. May inischedule na barangay meeting tungkol sa kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Karamihan sa mga meeting ay tahimik lang. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong tensyon sa hangin. Umupo si Elena sa tabi ni Aling Rosa sa harap ng maraming kapitbahay. Nakita niya ang mga bulungan, ang mga pagturo, ang mga mata na puno ng pagdududa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit mayroong desperasyon sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Elena nang may pagkamuhi, pagkatapos ay nilibot ang tingin sa buong crowd. Gusto kong magsalita. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Gusto kong malaman ng lahat ang totoo. Itong babae, itong si Elena, siya ang tunay na manloloko. Isang gold digger. Hindi pa nga nakakabangon. Gusto nang agawin ang lahat sa akin. Ang sigaw ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng barangay hall. Isang gold digger. Hindi pa nga nakakabangon. Gusto nang agawin ang lahat sa akin. Nagitla ang lahat. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tumingin kay Elena nang may pagtataka. Ang iba naman ay may halong disbelief. Ngunit si Elena, sa pagkakataong ito, ay hindi na nanlumo. Hindi na siya nagtago. Ang mga salita ni Ramon, bagamat masakit, ay parang hangin lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang apoy ng determinasyon sa kanyang dibdib ay mas lumaki. Marahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. Si Aling Rosa, na nakaupo sa tabi niya, ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Aling Rosa ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroong din na isang tahimik na suporta. Hindi po totoo yan, Ramon, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Bawat salita niya ay pinipili, pinaghihirapan. Hindi po ako gold digger. Nagsimula si Ramon na tumawa. Isang mapanuyang tawa. Oh, talaga? Bakit ka nakikipagdiborsyo? Bakit mo inaagaw ang bahay? Hindi ko po inaagaw ang bahay, Ramon. Paliwanag ni Elena at tiningnan ang mga mukha ng mga kapitbahay. Ang bahay po na yan. Pag-aari po ng nanay ko. Noon pa man. Hindi po yan sa akin at lalong hindi po yan sayo. Pagkatapos, tumingin siya kay Bella na nakaupo sa likod kasama si Yaya Teresa. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Bella, isang maliit na tango ng suporta. At ang mga papeles na sinasabi mong pinirmahan ko? Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay mas lumalakas. Pinirmahan ko po iyan habang nasa anesthesia ako. Matapos po ang operasyon ko. Alam na alam mo yan, Ramon. Ginamit mo ang sakit ko para lokohin ako. Para lokohin ang nanay ko. Nagulat ang mga tao. Ang mga bulungan ay mas lumakas. Ang mga pagturo ay lumipat na ngayon kay Ramon. Sinungaling! Sigaw ni Ramon, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkatakot. Wala kang ebidensya. Mayroon po ako, sabi ni Elena. At mayroon din po si Atty. Miguel Soriano, ang abogado ko. Sa mga salita niya, pumasok si Atty. Miguel sa barangay hall. Ang kanyang daladalang briefcase ay tila may dalang bigat ng katotohanan. Tiningnan niya si Ramon nang walang emosyon. Nakuha na po namin ang bank records ni Mr. Navarro. Sabi ni Atty. Miguel, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Naririnig ng lahat.
Ang withdrawal mula sa pagbenta ng bahay ay direktang napunta sa kanyang personal account, ilang oras lang matapos ang transaksyon. At meron pa po kaming mga recordings. Nagulantang ang crowd. Ang mga muka ay puno ng galit at pagkadismaya. Si Ramon ay namutla. Ang kanyang confident na ngisi ay tuluyang nawala, napalitan ng hiya at takot. Ang mga dating kasama niya sa tsismis ay umiwas ng tingin. Si Aling Rosa, sitting beside Elena, squeezed her hand tightly. Sa mga mata ng ina, may luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng saya. Luha ng pagmamalaki. Ang kanyang anak ay lumalaban. Bago pa man makasagot si Ramon, lumapit ang barangay captain. Ang kanyang muka ay seryoso. Tiningnan niya si Ramon ng may pagkadismaya. Pagkatapos ay bumaling kay Elena. Miss Elena, sabi ng barangay captain, ang kanyang boses ay mahina ngunit may awtoridad. Ang lahat ng ito, may schedule po ng hearing sa mayor's office bukas. Gusto niyo po bang umattend? Kinabukasan isang bagong Elena ang nagtungo sa mayor's office. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, puno ng hiya. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng pag-asa at paninindigan. Si Aling Rosa ay kasama niya, tahimik na nakasuporta. At siyempre, si Attorney Miguel, ang kanyang kalmado at matalinong abogado. Ang mayor's office ay puno ng tensyon. Si Ramon ay naroon, kasama ang kanyang sariling abogado. Isang batang lalaki na mukhang baguhan, halatang kinakabahan. Ang mapanuyang nangisi ni Ramon ay napalitan na ngayon ng galit at pagkatakot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, lalo na kapag nagkakatama ang tingin nila ni Elena. Si Mayor Santos, isang respetadong pinuno sa kanilang lungsod, ang namuno sa hearing. Nakinig siya ng maingat sa bawat panig. Inilahad ni Attorney Miguel ang lahat ng ebidensya, ang document analysis report na nagpapatunay na pinirmahan ni Elena ang power of attorney habang siya ay nasa ilalim ng anesthesia. Ang mga bank statements na nagpakita ng malaking withdrawal ni Ramon ilang oras lamang matapos niyang maibenta ang bahay ni Aling Rosa. At ang pinakahuling, ang mga recording mula kay Bella. Narinig ng lahat ang boses ni Ramon, puno ng kayabangan at panlilinlang na ipinagmamalaki kung paano niya niloko si Elena. Ang bawat salita ay parang suntok sa dignidad ni Ramon. Si Bella, bagamat kinakabahan, ay naging matatag sa kanyang testimonya. Isinalaysay niya ang lahat ng nakita at narinig niya. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit puno ng katotohanan. Walang maisagot ang abogado ni Ramon. Ang mga ebidensya ay napakalinaw, walang duda. Matapos ang maikling deliberasyon, nagbigay ng hatol si Mayor Santos. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, sabi ni Mayor Santos, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang power of attorney na pinirmahan ni Miss Elena Navarro ay idinedeklarang null and void. Hindi ito balido. Ang pagbenta ng ari-arian ni Aling Rosa ay ilegal. Pumagsak ang balikat ni Ramon, nagulantang ang kanyang abogado. At bilang karagdagan, patuloy ni Mayor Santos, ipinag-uutos ang freezing ng lahat ng bank accounts ni Mr. Ramon Navarro at siya ay kakasuhan ng fraud. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang justice ay natatamasa. Habang naglalakad palabas ng mayor's office, sinalubong ni Elena ang tingin ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit, ngunit merong din na isang malalim na kawalan ng pag-asa. Sa mga mata ni Elena, walang paghihiganti, walang triumph. Tanging isang tahimik na pag-unawa sa kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang relasyon nila ay tapos na, hindi sa pagtatapos ng pag-ibig, kundi sa pagtatapos ng respeto at tiwala. Lumapit ang barangay captain kay Elena. Miss Elena, sabi niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Pinagsisisihan ko po ang mga nasabi ko.
Hindi ko po inakala na ganoon ang nangyayari. Pinaniwalaan ko po ang mga tsismis. Ayos lang po, Captain, sagot ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang importante po, lumabas ang katotohanan. Pag-uwi nila sa bahay, ang bahay na halos maagaw, may nakita silang isang malaking lock sa gate. Hindi ito ang lock na karaniwan nilang ginagamit. May nakasabit na notice mula sa bangko. For foreclosure. Hindi para sa bahay ni Aling Rosa, kundi para sa iba pang properties na pag-aari o hawak ni Ramon. Ang karma ay nagsimula na. Ang notice ng foreclosure sa gate ni Ramon ay parang isang tahimik na paniningil. Ang kanyang mga properties, ang mga bagay na pinagmalaki niya, ang mga bagay na pinagmulan ng kanyang kayabangan, ay unti-unting kinukuha. Hindi ito ang bahay ni Aling Rosa. Ito ang mga ari-arian na nakuha ni Ramon mula sa kanyang mga pandaraya. Kumalat ang balita ng kanyang pagbagsak nang mas mabilis pa sa tsismis na ikinalat niya noon. Ang mga business partners ni Ramon na dating nakikipagkumpetensya para makakuha ng kanyang favor, ngayon ay lumayo na. Ang mga deals na dati mukhang promising ay biglang nawala. Ang reputation niya ay nasira. Hindi dahil sa ginawa ni Elena, kundi dahil sa sarili niyang mga kasalanan. Sa isang maliit na karinderya sa barangay, narinig ni Elena ang mga bulungan. Kawawa naman si Ramon. Nawala na lahat. Ni walang matirhan. Ganoon talaga. Kapag gumawa ka ng masama, babalik sa'yo. Ang hiya ay kumalat sa kanyang dating pangalan, isang mabigat na ulap na sumasakal sa anumang legacy na iniwan niya. Hindi naramdaman ni Elena ang triumph, walang satisfaction. Tanging isang tahimik, halos malungkot na pag-unawa sa kahihinatnan ng kasakiman at panlilinlang. Ang karma ay gumagana sa sarili nitong paraan. Hindi nangangailangan ng kanyang direktang paghihiganti. Ang kanyang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Nagpapatuloy siya sa kanyang therapy. Ang sakit sa kanyang likod ay dahan-dahang nawawala. Napapalitan ng isang kakaibang lakas. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago. Si Aling Rosa, na dating puno ng pag-aalala, ngayon ay mas magaan ang loob. Ang kanyang mga ngiti ay mas malapad at ang kanyang mga tawa ay mas malakas. Nagsimula na siyang magtanim ng mga gulay sa bakuran, isang simbolo ng bagong simula. Isang hapon, habang nag-aalaga ng mga halaman sa labas ng bahay, napansin ni Elena ang isang lumang pot na binigay ni Ramon sa kanya noong mga unang taon ng kanilang kasal. Dati, puno ito ng mga ornamental plants. Ngayon, wala na ang mga iyon. Bakit niya pa ito itatago? Imbes na itapon, kinuha ni Elena ang pot. Nilinis niya ito at nagtanim siya ng isang bagong seedling, isang maliit na siling labuyo, isang simbolo ng pag-asa, ng pagbangon. Ang buhay ay patuloy at ang mga bagong simula ay posible. Ang mga araw ay lumipas. Ang katahimikan ay bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit isang araw, habang nag-aayos si Elena ng kanyang mga gamit, may nakita siyang isang anonymous text message sa lumang telepono niya. Isang numero na hindi niya kilala. Mag-ingat ka pa rin, Elena. Hindi pa tapos ang laban. May kakampi si Ramon. Nagulat si Elena. Kakampi? Sino? Ang text message na yon ay parang isang anino na biglang sumulpot, nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Akala niya, tapos na ang lahat, ngunit tila hindi pa pala. Ang anonymous text message ay nagdulot ng isang maliit na pagkabahala, isang ripple sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kumain sa kanyang kalooban. Si Elena ay natuto ng lumaban. Natuto siya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang bawat banta ay hindi na dahilan para siya ay matakot, kundi para maging mas handa. Ang araw ay nagpatuloy. Ang bahay ni Aling Rosa ay ligtas na.
Opisyal nang nakarehistro sa pangalan ng ina. Ang lahat ng papeles ay maayos na. Salamat sa tiyaga ni Attorney Miguel, nagsimulang bumalik ang lakas ni Elena. Mas madalas na siyang makabangon, makapaglakad, at makatulong sa mga gawaing bahay. Hindi na siya pumupunta sa ospital para sa therapy, kundi sa isang local clinic na mas malapit sa kanila. Ang kanyang paggaling ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa puso. Nagsimula si Elena ng isang maliit na online business, nagbebenta ng mga handmade accessories. Maliit pa lang, ngunit nagbibigay ito sa kanya ng purpose at income. Nalaman niyang kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang ramon. Ang kusina ay naging sentro ng kanilang tahanan. Si Elena, nakangiti habang tinutulungan si Aling Rosa sa pagluluto ng kanilang paboritong adobo. Ang ingay ng sizzling na suka at tuyo, ang amoy ng bawang at paminta, ang mga tawa at bulungan nila ni Aling Rosa, lahat ay isang simbol ng kapayapaan na matagal nilang hinangad. Mas masarap na ang adobo mo ngayon, anak, sabi ni Aling Rosa habang sinusubuan si Elena. Kasi po, hindi na ako nagmamadali, sagot ni Elena. At masaya na po ako. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Si Bella. Hindi na siya ang batang takot at balisa. Ngayon, ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at ang kanyang nangiti ay mas totoo. May dala siyang isang maliit na buke ng sampagita. Aling Elena, Aling Rosa, bati ni Bella at yumuko ng may respeto. Binibisita ko lang po kayo. Pasok, anak, sabi ni Aling Rosa at hinakap si Bella. Naging mas malapit si Bella kina Elena at Aling Rosa. Nagbahagi siya ng kanyang mga pangarap. Gusto niyang maging teacher. Nagsimula siyang mag-aral ulit. Sinusuportahan ng isang tiya na nakatira sa probinsya. Ang kanyang dream ay makatulong sa mga bata para hindi sila mapunta sa mga taong manloloko tulad ng kanyang ama. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sabi ni Bella kay Elena isang araw. Kayo po ang nagbigay sa akin ng tapang. Hindi, Bella, sagot ni Elena, hinawakan ng kamay ng dalaga. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang. Ikaw ang nagturo sa akin na ang katotohanan ay may sariling tinig. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ang puso ni Elena ay nahanap ang tunay na healing. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang buhay. Ang kanyang self-worth ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng isang tao, kundi sa kanyang sariling lakas at integridad. Isang umaga, habang naglalakad si Elena sa palengke para bumili ng mga sariwang gulay, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na sense of being watched. Lumingon siya. Sa dulo ng crowded na palengke, sa likod ng isang tindahan ng isda, may nakita siyang isang figure. Isang lalaki. Ang kanyang pananamit ay simple. Halos luma. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang tindig, ang kanyang galaw. Mabilis na bumalik ang kanyang alaala kay Ramon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi ito si Ramon, di ba? Imposible. Ngunit ang figure ay nakatingin sa kanya. Isang matalim, hindi mabasa na tingin. Bago pa man makapag-react si Elena, bigla itong nawala sa crowd, tila isang anino na tinangay ng hangin. Ang anino sa palengke, ang matalim na titig. Humabol ang hininga ni Elena ng gabing iyon. Hindi niya ito masigurado. Isang guni-guni lang ba? O totoo? Ang anonymous text message ay muling bumalik sa kanyang isip. May kakampi si Ramon. Ibinahagi niya ang nakita kay Aling Rosa. Nag-aalala ang ina. Ngunit hinikayat siyang maging maingat. Hayaan mo na sila, anak. Kung ano man yan, kaya mo na yan. Matapang ka na. Ang mga salita ni Aling Rosa ay nagbigay lakas kay Elena. Hindi na siya ang dating Elena. Ang takot ay hindi na niya hahayaang kontrolin ang kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas. Walang sumunod na text message, walang muling anino sa palengke. Nagsimulang magtanong si Elena
kay Atty. Miguel tungkol sa kakampi na posibleng tinutukoy sa mensahe. Miss Elena, marami pong nalugi kay Ramon. Paliwanag ni Atty. Miguel. Hindi lang kayo. Marami siyang business partners na niloko. Maaring isa sa kanila ang nagpadala ng mensahe. Hindi para makipag-ugnayan kay Ramon, kundi para magbigay babala. Biglang nagkaroon ng clarity sa isip ni Elena. Kaya pala may nakatingin sa kanya ng ganoon sa palengke. Hindi ito si Ramon. Ito ay marahil isa sa kanyang mga biktima na nag-aalala rin. Ang isang araw, habang nag-aayos siya ng mga order para sa kanyang online business, tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Elena, ngunit nang makita niya ang ilang text messages na galing din sa numerong iyon. Mga mensahe na puro pakiusap at sorry na may pangalan ni Ramon sa dulo. Alam niyang hindi na niya ito maiiwasan. Si Ramon, sinusubukan niyang makipag-ugnayan, siguro para humingi ng tawad, siguro para humingi ng pera, siguro para muling manipulahin siya. Hinawakan ni Elena ang telepono. Ang dating Elena ay agad na sasagot. Ang dating Elena ay makikinig. Marahil ay luluha. Ngunit ang Elena ngayon, tiningnan niya ang screen ng telepono. Ang pangalan ni Ramon ay lumabas. Kasama ang unknown number. Hindi niya sinagot. Hayaan siyang maghintay. Hayaan siyang maramdaman ang parehong kawalan na naramdaman niya noon. Inilapag niya ang telepono sa mesa nang may isang matatag na desisyon. Wala nang Ramon sa kanyang buhay. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang nakaraan ay naiwan na. Nagsimulang magkaroon ng mas maraming news tungkol kay Ramon. Ang kanyang fraud case ay patuloy na dinidinig. Ang mga dating business partners na niloko niya ay isa-isang naghain ng kaso. Ang kanyang assets ay unti-unting nawala. Ang kanyang reputation ay lubusan ng nawasak. Ang mga dating kaibigan ay umiwas. Ang mga connections na pinagmalaki niya ay naglaho. Sa huling letter na natanggap ni Elena mula sa korte, isang final statement ang nakasulat. Ang lahat ng ari-arian ni Mr. Ramon Navarro ay frozen at assigned na para sa restitution sa mga biktima. 1 taon ang lumipas. Ang kalookan ay pareho pa rin, ngunit ang mundo ni Elena ay nagbago. Ang bahay na ito, na dating halos maagaw, ay ngayon ay puno ng bagong buhay. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Pinapasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon. Si Elena, ngayon ay ganap nang nakakabalik sa kanyang mga gawain, ay nakaupo sa veranda. Nagdidilig ng mga siling labuyo na itinanim niya sa lumang pot ni Ramon. Ang mga halaman ay luntian at hitik sa bunga, simbolo ng kanyang paggaling. Ang telepono ay tumunog. Ito ay si Bella. Nag-aaral na si Bella sa kolehiyo, kumuha ng kursong education. Nagtatrabaho siya bilang part-time tutor para matustusan ang kanyang pag-aaral at madalas siyang bumibisita kina Elena at Aling Rosa tuwing weekend. Ang kanyang tawag ay puno ng kagalakan. Mayroon siyang scholarship para sa next semester. "Congrats, anak!" sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. "Sabi ko na nga ba, malayo ang mararating mo." Ang past ay isang bakas na lang sa alala ni Elena. Hindi na ito isang bukas na sugat. Ang galit ay naglaho. Ang sakit ay naghilom. Hindi niya diretsong pinatawad si Ramon. Hindi niya kailangang gawin yon para makalaya. Ang kanyang forgiveness ay para sa kanyang sarili. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at puot. Natagpuan niya ang kapayapaan. Ito ay nasa bawat tawa ni Aling Rosa sa kusina. Nasa bawat succulent na adobo na niluluto niya. Nasa bawat bagong order sa kanyang online business. Nasa bawat spark sa mga mata ni Bella habang nagbabahagi ng kanyang mga pangarap. "Hindi ka na ba natatakot, anak?" tanong ni Aling Rosa isang hapon habang magkasama silang nanonood ng sunset. Ngumiti si Elena. "Hindi na po, Nay. Ang takot po naging lakas. At ang pusong sugatan
Naghilom na. Ang kanyang laban ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa paghahanap ng katotohanan, para sa paglaban sa kawalang katarungan, at higit sa lahat, para sa paghahanap muli ng sarili. Para malaman na hindi siya isang ari-arian na maaaring ipagbili o ipagpalit. Siya ay si Elena, isang babaeng natuto ng magmahal ng sarili na nakahanap ng tinig sa gitna ng katahimikan at natutong lumipad ng mag-isa. Ang kwento ni Elena ay isang paalala sa lahat ng mga pusong sugatan na sa bawat pagbagsak may pagbangon. Sa bawat kasinungalingan may katotohanan at sa bawat sakit may pag-asa para sa healing at isang bagong simula. Ang pag-ibig sa sarili ang pinakamalakas na sandata at ang pag-ibig sa sarili ang pinakamalakas na sandata. At sa mga katagang iyon, natatapos ang kwento ni Elena, ang paglalakbay ng isang pusong sugatan na natutong lumaban para sa katotohanan at sa sarili. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig, mula simula hanggang sa huling kabanata ng Pusong Sugatan Stories. Ang inyong bawat paghinga kasama ni Elena, bawat pagluha sa kanyang sakit, at bawat ngiti sa kanyang tagumpay ay nagbigay buhay sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, lalo na ang mga sandaling pinakamahirap kay Elena, ang pagharap niya sa mga kasinungalingan, ang pagbangon mula sa ospital, at ang pagtatanggol sa kanyang ina, naramdaman ko ang lalim ng bawat damdamin. Ito ay isang paalala na ang mga laban sa buhay, gaano man kabigat, ay kayang harapin kung meron kang sapat na tapang sa puso at pananalig sa katotohanan. Bagamat hindi ito eksaktong kwento ng aking buhay, ang mga aral at damdamin na nakapaloob dito ay hango sa mga karanasan at obserbasyon sa paligid, mga bakas ng pag-asa na nakikita natin sa bawat tao. Sana'y nagbigay ito ng munting pag-asa sa inyong mga puso, parang isang maliit na binhi na tumubo kahit sa tigang na lupa, o isang maligamgam na ilaw sa dulo ng mahabang araw na nagpapaalala na may bagong umaga. Na ang pagpapatawad ay hindi laging para sa iba, kundi para din sa kalayaan ng ating sarili. Na ang tiwala ay dapat ilagay sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin, at ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang regalong maibibigay natin sa ating sarili. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Elena, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Sa palagay mo ba, mas madaling magpatawad at kalimutan o mas piliin ang kapayapaan para sa sarili kahit hindi man lubusang mapatawad ang nakasakit? Nais naming marinig ang inyong mga damdamin at opinyon. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso, huwag din kalimutang mag-like at share ng video na ito para mas marami pang Pilipino ang maabot ng kwentong ito. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kwento. Ang paghilom ng pusong sugatan, isinulat ni Makata ng Puso. Boses ni Clara.